Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Dalawang pares na bakbakan ang ating tatalakay ngayon. Naoya Inoue kontra Ye Jun Kim, January 24, 2025, nagaganapin po sa Ariake Arena, Tokyo, Japan. Didipinsan po na Inoue ang kanyang 4 major title belts kontra po sa rank 57 ng BoxRec, South Korean Ye Jun Kim. At ang pangalawa nating tatalakayin, Maymoto kontra Ellis Katne, na kung saan ang kanilang fight schedule naman ay January 25, 2025 na gaganapin sa Nottingham Arena, United Kingdom. Nakataya sa bakbakan ang IBF, IBO at WBO. Sa mga bakbakan na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado na inyong malalaman kung saan niya ba naging yamado, saan naging dihado itong magkabilang panig. At inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang kabuang video at nang sa ganun makakuha kayo ng idea o basihan sa inyong pipiliin na sa tingin po ninyo ay may laking tsansa sa pagkapanalo dito po sa naturang suntukan. Maaring gawin yung basihan ang ating comparison or ang mismong ating prediction. Nasa inyo ang huling desisyon. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana supportahan po sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta, sumabaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po nung sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman hindi na natin ito patagalin pat simulan na natin. Ang unahin natin na tatalakayin ay ang bakbakan sa pagitan ni Naoya Inoue at Ye Jun Kim. Di lingid sa ating kaalaman na dapat makalaban nitong si Inoue ay si Sam Goodman. Kaso itong si Sam Goodman ay nagkaroon na naman ulit ng injury. Kaya siyempre ayaw din ng kampo ni Inoue na mantala sila. Although marami naman dapat pagpipilian si Inoue. Kaso mga idol, ang bakante ay itong rank 57 na si Ye Jun Kim. Kasi si Murodjon Akhmadaliev, kamakailan lang yon napapalaban. So, wala choice si Inoue. Si Casimero naman, ayaw din labanan ni Inoue. So ngayon mga idol, ito na. Ye Jun Kim ang makatunggali ni Inoue. Rank 57 out of 1,379 ka mga boksingirong lumalaban sa Super Bantamweight Division buong mundo. So ngayon, mga idol, alamin na natin ang mga background sa mga bilang panig. Ye Jun Kim, bilang isang professional boxer, may impresibong kartada naman ito. 21 wins with 13 wins coming by way of knockout. May 2 talo at may 2 tabla. May edad na 32 anyos. Height 5 foot and 4 inches. Orthodox ang stance, ang count ratio 61.9%. Last fight, May 9, 2024. Nakasagupa niya si Rakish Lokab, na kung saan panalo itong si Ye Jun Kim by 5th round technical knockout. Eksperyensya, karanasan ni Ye Jun Kim, maging ang kanyang na-achieve as a pro boxer. Siya po ay naging IBF Asia Super Bantamweight Champion. Na kung saan tinalo niya si Yuki Strong Kobayashi, Japanese fighter po yan, by unanimous decision. At si Ryo Kusaka by referee technical decision. Sa skills, boxer puncher itong si Ye Jun Kim. Pressure pati style, defensive style, counter punching style, brawler style. Malimit nakikita natin ito, pressure. Siyempre may defensive din naman kasi boxer puncher nga ito. Pero malimit sa pressure, mid-range sa suntukan or brawler style, mahilig sa tututo o sa bayan na suntukan ito. Average lang din po pagdating sa depensa at tagline ito ang power, timing at accuracy. So ngayon mga idol, sa panig naman ni Naoya Inoue, hindi na natin pahabain masyado sa panig ni Inoue. Dilingid sa ating mga kaalaman na si Inoue ay naging 4 Division World Champion. At hindi lang po basta-basta na 4 Division World Champion dahil 2 Division Undisputed World Champion po yan. Sa edad ni Inoue na 31 anyos at sa height niya na 5 foot and 5 inches. So mas matangkad si Inoue dito ng 1 inch. Ngayon, sa eksperyensya, di hamak po na lamang talaga si Naoya Inoue. Oo. At hindi po basta-bastang lamang lang, napakalayo ng agwat. Ngayon, dito naman tayo sa skills. Pareho silang boxer puncher.
Pero mas maliksi, mas mabilis si Naoya Inoue. Dating sa depensa, pareho silang average lang ang depensa mga idol. So ngayon, si Yamado, siyempre Naoya Inoue yan. 70-30 po yan. Sa dako na pagdosan, siyempre, sa lugar na Inoue po yan. Advantage ulit yan. So halos lahat ng aspeto, Yamado itong si Naoya Inoue. Kaya 70-30, kahit 80-20 mga idol. Pwedeng sabihin natin yan. So ngayon, sa panig na Naoya Inoue, sa ating prediction ko po dyan, Naoya Inoue, by technical knockout, siguro 8-12 yan. Bakit? Dahil ang gagawin siguro nitong si Inoue, patagal-tagalin ang laban para po hindi mabitin ang mga boxing fans. Dahil kung seryosohin ito na Inoue, yung tipong gigil siya na in-knockout yan sa early rounds, sa tingin ko pinakamatagal ang 4th round dito kay Yejun Kim mga idol. Pinakamatagal ang 4th round. Pero dahil parang ano lang to ni Inoue, pangdagdag sa kanyang record mga idol, pangdagdag lang to, pataba sa kanyang kartada, siguro patagalin to at may posibilidad na talunin nito ni Inoue sa pamagitan po ng puntusan lang. Posibleng ganun, alalayan lang niya ito, hindi ito niya basta-basta itumba agad para hindi mabitin ang mga boxing fans. Oo. Pero ang aking prediction talaga, knockout. Oo, 8-12. Dahil yun nga, posibleng ganun ang gagawin ni Inoue. Patal-tagalin ang laban. At dyan mga idol, ang ikatalo lang ni Naoya Inoue, dahil hindi ko rin po minamaliit itong si Jun Kim. Kahit pa sabihin natin napaka-dihado, heavy underdog ito, hindi po natin minamaliit ito. Siyempre, nirerespeto din natin. Ang ikatalo ni Inoue dito, upset lang sa pamamagitan ng overconfident, masyadong kumpiyansa. Pag nagkumpiyansa dito si Inoue mga idol, pagka napuruhan ng isang suntok dahil mataas din po knockout ratio nitong Koreano, ay may kalalagyan din si Inoue dyan. Kung saan delikado din si Inoue dito pagka nagkumpiyansa siya. Napakalaking upset po nito mga idol kung magkataon. So, yun ang ating masasabi doon sa nalalapit na laban ng tinaguriang na monster ng Japan. So ngayon, dadako naman tayo sa labanan sa pagitan ng Miyamoto at Eli Skatny. Alamin muna natin ang mga background dito sa magkabilang panig. Unahin natin ang sa panig ni Eli Skatny. Bilang isang professional boxer, itong si Eli Skatny may impresibong kartada, 9 wins, all wins coming by decision. Undefeated, may 26 anyos, height 5'4", orthodox ang stance, knockout ratio 0%. Kasalukuyang hawak ang IBF at WBO World Super Bantamweight title. So ibig sabihin mga idol, Unified World Champion itong si Eli Skatny. Last fight April 10, 2024, Sigulin Lefebvre ang kanyang nakatunggali, panalo by unanimous decision si Eli Skatny. Experience ng boksingera na ito dahil babae naman ito mga idol. 2017 Elite National Amateur, 2018 World Championships, at bilang isang professional boxer, nakasagupan nito si Chernica Johnson at si Sigulin Lefebvre. Na kung saan ang mga yan mga idol ay di po mga basta-basta. Lalo na si Lefebvre na kung saan may 18-0 po yan. At di hamak na may mataas na knockout ratio ikumpara kay Skatny. Sa skills naman itong si Skatny, boxer puncher ito. Pressure style, defensive style, counter-punching style, brawler style. Noong saan, masasabi kong epektibo ito sa close range, epektibo sa long range na suntukan, at siyempre may kakayahan mga idol sa paggamit ng distansya. Taglay itong hand speed, volume din kung bumabato ng suntok. Taglay ang timing at accuracy. Pagdating naman po sa depensa, average, may mga openings. So sa panig naman ni Miyamoto, as a pro boxer, may impresibong kartada si Miyamoto, 20 wins with 8 wins coming by way of knockout, undefeated din. Kasalukuyang hawak ang IBO World Super Bantamweight title, may 35 anyos.
Sa height estimate, sa tingin ko 5 foot and 4 or 5 foot and 3. Hindi piho. Orthodox ang stance, knockout ratio 40%. Last fight, October 4, 2024, Shannon O'Connell ang kanya nakatunggali. Panalo by 4th round technical knockout si May Moto. Karanasan o eksperyensya nitong si May Moto. 5 times New Zealand Amateur Champion, 2 junior titles, 3 elite senior titles, ringside bull world championship. Na may impresibong kartada sa amateur fights, 20 wins, walang talo, no loss. At karanasan bilang professional boxer, Shannon O'Connell ang kanyang nakatunggali na kung saan dating world champion ng IBF dyan po sa super bantamweight division yan. Si Chaddy Mira, dating world champion din po yan na kung saan pinagtatalo ni Miyamoto. Skills ni Miyamoto, malimit natin nakikita ito sa pressure fighter style, brawler style, counter, agresibo ito, volume puncher, tagline power, timing at accuracy. Ito naman po mga idol, epektibo sa close range at mid range sa suntukan. Sa depensa, average lang din po, may mga openings ito sa depensa. Lamang masasabi kong may tibay din ang boksingero ito dahil boksingero na ito dahil nga marunong din itong tumanggap ng suntok. So, ngayon dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Sa dako na pagdadawsan sa laban, dayo si Miyamoto. So, advantage kay Ellis Kathney ang dako na pagdadawsan, which is doon po sa kanyang baluarte sa United Kingdom. Ano-ano ang mga advantages pagka ikaw ang dinayo? Siyempre mga idol, home court advantage, pagdating sa desisyon, hometown decision, favoritism, at politics sa boxing. Hindi naman talaga maiiwasan yan. Sa ranking naman ng BoxRec, rank 2 itong si Miyamoto, rank 5 si Ellis Kathney. Ngayon, sa boxing scene, kasalukuyang world champion sa dalawang organization si Ellis Kathney. Si Miyamoto hawak ang IBO na kung saan limitado ang mga kontinente na kinikilala ang IBO as a world or major world title organization. Dahil ang kinikilala ay ang 4 major title organization lamang po ang kinikilala sa buong mundo. IBF, WBO, WBC at WBA na kung saan hawak ang dalawang organization nitong si Ellis Kathney. So lamang si Kathney dyan magsisilbing challenger si Miyamoto sa labanan na ito. Ngayon, dadako naman tayo sa physical appearance. Unahin natin sa edad. 35 anyos si Miyamoto, 26 anyos si Ellis Kathney. So, pareho na sa prime ang dalawang maglalaban, ngunit nasa kaduluduluhang prime na itong si Miyamoto. Ngayon, sa stance, parehong orthodox. Lamang na lamang sa power si Miyamoto na kung saan umabot po sa 40% ang kanyang knockout ratio. Activity fight, parehong aktibo, which is pareho silang napalaban last year. Eksperyensya, parehong nag-ugat sa amateur fights. At sa uri ng kinalaban, dito sa pro fights ay hindi na rin po sila magkakalayo. Ang kaibahan nga lamang, kasalukuyang world champion, itong si Ellis Kathney. Sa skills, lamang naman si Ellis Kathney dahil boxer puncher. Marami siyang galaw, ikumpara po dito kay Miyamoto. Kaso, ang posibleng magpapahirap dito kay Ellis Kathney, ang aggressiveness, power, volume na suntok nitong si Miyamoto. Ang magpapahirap naman kay Moto ay ang galaw ni Ellis Kathney na kung saan kayang ipanatili ang distansya dahil boxer puncher ito, may defensive style. Kaya mga idol, dito sa labanan na ito, kung nasa neutral ground lang sana, may kalamangan si Miyamoto. 55-45. Pero dahil sa dayo si Miyamoto, mauwi ito sa 50-50 sa ating gagawing comparison or sa ating ginagawang comparison. Dahil nga, malaking bagay po ang mga advantages nitong si Ellis Kathney, lalo't siya ang kampiyon. At dagdag natin yung dako na pagdadawsan sa laban na maraming pribilehiyo. Kaya delikadong laban din ito para kay Miyamoto, syempre, sa kasalukuyang world champion ng 2 major title belts na si Ellis Kathney. So, dito 50-50. Pero kung ito po ay nasa neutral grounds, ginanap sana Saudi, Amerika, Thailand, Philippines, Japan, South Korea, yung doon ginanap ang labanan na ito, 55-45
in favor of Maymoto. Oo, pero dahil sa dayo siya, so mauuwi sa 50-50. Dahil yung kanyang mga disadvantage doon, mga idol, sa kanyang pagdayo. So ngayon, dalako na tayo sa ating prediction sa laban. Prediction ko po dyan, although nahihirapan ako mga idol, kasi gusto ko rin ang galaw ni Ellis Catney. Gusto ko ang kanyang galaw, pero yung power lang po ang medyo wala siya. Ganun pa man, sa mga labanan, nakikita kong itong si Ellis Catney ay ano siya, yung malimit na dominante niya ang laban. Pero ibang usapan mga idol sa isang agresibo at power puncher. So ngayon, prediction ko, Maymoto by technical knockout 1-8. Bagamat wala akong nakitang kahinaan dito kay Ellis Catney, pero for the first time siyang mapapalaban sa ganito ka-agresibo. At kailangan talagang i-knock-out ni Maymoto itong si Catney kung nais niya makapiho sa panalo. Dahil kung mawi lang ito sa scorecard, kahit sabihin natin makalamang ng kahit kukunti itong si Maymoto, mga idol, delikado siya. Na sa mata ng maraming fans, pwedeng sabihin na dapat panalo doon si Maymoto. Pero sa mata naman ng mga hurado, baka sabihin ng mga hurado hindi naging sapat ang nagawa ni Maymoto. So kailangan ni Moto itong i-knock-out kung nais niya makapiho sa panalo. Dahil pagkamawi sa puntusan, although may tsansa pa rin naman na manalo itong si Maymoto, which is pabor nga kung manalo rin ito sa puntusan, pero kailangan niya magtrabaho ng husto para makumbinsin niya ang mga hurado. Okay, so pabor ako na mananalo itong si Maymoto, knockoutan ng puntusan, at tapos na tayo sa ating prediction, which is official prediction. So sa panig naman ni Ellis Catney, ipaliwanag din natin dahil nga ang desisyon mga idol nasa inyo, ang huli desisyon. So ngayon dito sa panig naman ni Ellis Catney, gamit ang kanyang pagka-boxer puncher, once na mapanatili niya ang kanyang distansya, once na hindi ito makipagsabayan kay Maymoto, yun ang kanyang tsansa sa pagkapanalo sa pamamagitan po ng puntusan, which is marami siyang pribilehiyo kung mauwi lang sa puntusan ang labanan na yan. So, unanimous decision or split decision, posibleng ipanalo yan ni Catney sa ganon na sitwasyon or sa ganon po na pagkapanalo. Unanimous decision, split decision, majority decision, posible. Gamit ang kanyang pagka-boxer puncher, huwag lang siya makipagsabayan dito kay Maymoto, ipanatili lang ni Catney ang kanyang distansya dahil si Maymoto ay magaling lang sa inside fighting. Kaso lang yung pagka-agresibo nito mga idol ay hindi rin po talaga basta-basta. Kaya nga sabi ko kanina, mahirap din ito na laban para kay Ellis Catney. Pero yung footwork ng Ellis Catney na kung saan ginagamit niyang apat na kanto ng ring, jab-jab 1-2 combination counter, jab-jab 1-2, tapos ikot-ikot, iniikot-ikutan niya itong ikot-ikutan niya si Maymoto. Basta wag lang siya sumabay dahil doon siya delikado pag sumabay kay Moto sa inside fighting. Kung saan pabor kay Maymoto ang inside fighting. So, pag hindi siya sumabay, daanin lang niya sa distansya itong suntukan na ito, yun ang kanyang sansa na manalo sa pamamagitan po ng puntusan. So, hindi katakataka o kagulat-gulat na mananalo itong si Ellis Catney dahil isang talentada na boksingera nga rin po ito. So, ngayon, wala laban sansang manalo by technical knockout si Ellis Catney. Mga idol, hindi porkit hindi kilalang knockout artist ito si Catney ay walang kakayahang mga knockout. May kakayahan din ito. Oo. Pero mas malapit lamang ang puntusan para sa kanya dahil wala po akong nakita din kahinaan dito kay Maymoto. Pero may tendency pa rin. This is boxing. Anything can happen. Oo. Na kung saan, mali natin kung masalubong ni Maymoto ang suntok nitong si Ellis Catney. At doon makatikim ng kaunanahang pagkatalo by knockout. Kasi hindi po ibig sabihin noon na 0% ang kanya knockout ratio ay walang kakayahan itong mga knockout. Hindi ganun. Hindi ganun dito sa boxing mga idol. Nakadepende lang yan sa timing at sa kung saan matatamaan. Lalo na kung dito sa dulo ng baba, tatamaan, o sa budiga, hindi natin alam. Baka matulog din dito si Maymoto. Pero isa lang ang alam natin, isang ma-action na labanan ito no, kung saan hindi ako magtatakang mananalo si Catney at siyempre si Moto naman na kung saan doon niya ako pabor na sa tingin ko mananalo po yan. Kaya kaabang-abang po ito mga idol. Hanggang dito na lamang ito po ng Sports PH. God bless.